Ano mong gusto nyong makamit ngayong bare months po nito? Ang ano lang po, gusto lang po makamit yung buo pong pamilya. Ganun. Opo. Pero di ba nung nangyari ang pandemya, daming mga namamatay at iba pa, no? Pero tanong ko lang po, kayo ba natatakot sa kamatayan? Naiisip niyo ba ito minsan? Opo. Bakit po kaya? Nakakatakot po. Ano pa, yung madami pa pong pangarap. Sa tingin niyo po ba ang kamatayan bubay kailangan paghandaan talaga? O tatanggapin na natin na parang darating na lang talaga to bigla? Darating na lang po yun bigla. Kung oras nyo na po, oras nyo na talaga. Eto, sa tingin niyo, dahil ba sa pandemya, nagbago ba talaga ang buhay ng mga tao po? Opo, ang dami pong nabago. Dami yung, kahit mga presyo ng bilhin, ang daming nabago. Kaya po, ang dami ulit na naghihirap ngayon. Sige, ito, may iba akong mga kalito na tanong, mabilis lang po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lang po, active ba sa social media like Facebook, TikTok at iba pa? Survey lang po ito. Hindi po masyado. Okay lang. Kasi ganito po, no? Meron ba kayo nakikita minsan o na may napapanood lang, no? Kung bakit may pandemya, may gera, may karasan, at iba po nangyari sa paligid, dahil parang punot dulo daw, lahat ng tayo nagkasala, kaya merong kamatayan at merong pagsubok. Narinig po ba ito minsan? Hindi pa po. Hindi pa. Ngayon lang itong narinig. Opo. Sige, sundan lang natin to para mas natin maintindihan lahat ito, no? Tanong ko lang po, kayo po ba isang mabuting tao po? Mabuti naman po. Paano natin po masasabi kung isang tao po yung mabuti? Pag yung, siguro po, pag matulungin, ganun po. Kasi ganito pong problema ko po, no? Tulungan nyo po akong ayusin itong aking problema po, no? Di ba may mga mabuting tao, di ba? Siyempre marami tayong nakikita mabuti dito, no? Wala silang ginagawang masama. Wala silang inaaway na kahit sino. As in, wala talaga. Kaya nga mabuti, kahit nga matulog ka katabi ng isang tao, walang mangyayari sa'yo. Pero ang problema ay ganito po. Bakit lagi silang iniiwan sa ere? Bakit lagi silang sinasaktan? Bakit lagi silang sinisinzone? Bakit lagi silang iniitsopwera? Pero po yung mga barumbadong ugali ng bad boy, bad girl, may pagka-bad influence, bakit mas larong dumadaming mga kalokohan, mga kaibigan nila, bakit maraming sumasama sa kanila? Napapansin niyo ba yun? Opo, napapansin po yun. Pag yung mabait ka po, inaabuso po nung iba. Tapos pagka wala na pong kailangan sa inyo, iiwanan ka na lang po. Pag po sa barumbado, ano po, sama-sama kahit sa hirap at ginawa. Ganon. Pero ang tanong ko lang po, no, may problema ba ang tao sa pinipili nilang tao, sa magiging kaibigan nila? O sa tingin nyo, depende talaga ito? Nakadepende po yun sa tao. Kung gusto ka ba mong pakisamahan ng ayos. Pero sa tingin nyo, wala namang kasalanan ang mga magulang natin o mga edukasyon sa pagbibigay ng gabay. Talagang may tao lang talaga may problema dito. May tao lang po talaga may problema. Pag may kailangan po, tsaka lang lalapit sa inyo. I see. Sige, ito, may ibang tanong, no? May ba kayong magbasa ng dictionary? Hindi po. Okay lang, bigyan ko kayo ng konting trivia o kalaman, no? Sabi kasi sa dictionary, pag sinabi nating mabuti daw o good, ito daw ang tinatawag na moral excellent o morally upright. Ibig sabihin ng moral ay ugali, karakter, katangian ng isang tao sa panloob. So parang sasabi, dapat daw isang tao, wala daw ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, at wala daw sinasaktan na tao kahit isa, kahit sanggol. Tingnan natin po itong mga tanong na to kung talagang tutugma, no? Kagaya nito, kayo po ba yung nakapagsinungaling po sa tanong buhay niyo po? Madami na po. Lalo na po sa magulang. Dami ko na pong pagsisinungaling na nagawa. Yun nga pong problema, hindi na po kayo nag-isa. Lahat po talaga tayo dito ay guilty. Kaya nga po hindi totoo ang sinasabi ng matanda na ang bata daw hindi marunong magsinungaling. Ang unang matututo ng bata ay magsinungaling. Kaya napapagalitan talaga. Kaya tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnakaw po ng isang gamit, kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan, kahit po yung nasa internet? Opo, siguro po, yung pera po na kayong bata pa. Yun nga, kasi kung ito ay magiging sobrang tibay ng batas, di lahat tayo nasa kulungan na, sobrang sikip na. Ang point lang po dito, kung hindi tayo mapagkatiwalaan daw sa maliit na bagay, ano pa ako sa malaking halaga? 1,000,000 piso man yan o piso, tayo po ay natutukso, hindi dahil sa presyo. Gusto natin isang bagay nang walang kahirap-hirap. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba nagalit na sa isang tao minsan? Opo. Nawawala ba stress natin o lalong tumitindi pag tayo nagagalit? Lalo pong tumitindi at nadadagdagan pa po ang stress. Siyempre normal mo po pag tayo naman tayo sinasaktan. Siyempre magagalit po tayo. Alam mo po tayong tatawa ngingiti. Baka balo na po isang tao kaya hindi niya namamalay na siya ay sinasaktan. Yun nga lang ang point kasi,
Hindi natin kailangan barilin, saksakin, sapakin, suntukin o kahit ano po. Magtanim ka lang daw ng galit, di mo kaya na magmura, parang nakapatay na pala tayong tao pero hindi po literal. Yun nga lang, halos lahat taga tayo dito ay guilty. Lahat talaga. Pero ito po, nire-respeto nyo ba magulang nyo lagi o minsan may mga away po? Nire-respeto po. Well, mabuti po kung gano'n, no? Kasi magulang pa rin natin kahit ano ang mangyari. At dapat hindi natin sila mapahamak sa mga away o hindi pagkakaunawaan. Pero ito po, nagagamit niyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat na Papa, OM, alam niyo na po yun? Opo, ilang beses din po pagka yung nabibigla. Tanong ko lang po, mahal niyo ba nanay niyo? Opo, sobra. Sobra. Kunwari, nandito kayo sa parke, yan, nagbumuni-muni, biglang nadulas ka, kunwari lang po, no? Biglang napamura kayo, instead na pangalan ng Panginoon na banggit nyo, biglang pangalan ng nanay nyo na OM, parang bilang pagmumura, without nowhere. Okay lang na gamitin nyo po yun? Hindi po. Bakit po? Parang yung nanay na rin po ang minumura. Pag po ganun. Tumpak. Kahit naman sino ataw, kahit pangalan mo siguro, hindi ka papayag na dudungisan kasi po may tatawag tayong dignidad. Ganun po kataas ang value po natin kaysa pera. Yun nga lang, hindi porket ginagamit po ng mga tao ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, hindi yun ang tamang sagot. Ang ibig sabihin lang, hindi nila naiintindihan ang tamang sagot. Kaya nangyayari, maraming talaga sa atin dito, ang guilty. Nililinaw ko po, hindi ko po kayo hinuhusgahan, ha? Ito'y para lang malaman kung tayo po'y mabuting tao. Ang problema, may nagawa tayo kahit isang nagawang kasalanan. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po'y mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap tayo sa tinatawag judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, tayo ba'y guilty o innocent po tayong lahat? Guilty po. Guilty. Saan kaya sa tingin nyo kayo pupunta sa inyong sarili? Sa langit kaya o sa impyerno kayo pupunta? Tanong lang. Baka po sa impyerno sa dami na po nagawang kasalanan. Nag-aalala po ba kayo na maaaring dun tayo sa impyerno pupunta? Hindi lang kayo, tayong lahat maaaring dun sa impyerno. Nag-aalala kaya kayo dito? Nag-aalala? Nag-aalala po. Siyempre dapat po tayo mag-alala. Bakit po? Buhay po kasi pinag-uusapan yan. Parang isang kriminal, pag siya'y guilty, kailangan niyang pagbayaran, kailangan pa rin siyang itapon sa kulungan, kahit sabihin niya hindi siya naniniwala may kulungan. Tama po ba? Tama po. Ganun po, dapat po tayo mag-alala kasi buhay po talagang pinag-uusapan. Kagaya nito, mahal niyo po ba sarili niyo? Mahal po. Ano bang gusto niyo makamit sa buhay? Ano lang po, yung maayos pong trabaho at maayos na magiging pamilya. Kahit simple lang yan, marangal naman na pangarap yan. Pero ang problema, alam niyo po ba kung hanggang kailan kayo mabuhay? Hindi po. Yun nga po ang problema, hindi po to pananakot. Minsan nga may mga tao, bigyan ko kayo ng konting trivia, no? Matagal na ito, ha? Nakapunta ka na ng Baguio minsan? Hindi pa po. Pero alam mo, maganda dun, no? Pero itong problema, no? Bigyan ko kayo ng konting trivia lang, no? Konting kalaman. Libre lang to, huwag kang maglaban ng bayad dito, no? May isang matanda. Naglalakad siya sa isang footbridge. Yung parang may tulay sa taas. Pamilyar ka doon? Pamilyar po. Ang problema, naglalakad lang siya mag-isa. Nagkataon, may mga kabataan na parang tulad mong edad, parang ganyan lang, no? Huwag kang mag-alala, hindi ikaw yun, ha? Na kung saan, pinagtripan nila yung matanda. Alam mo nangyari? Nahulog siya mula doon sa taas ng footbridge, yung hagdanan, yung pababa. Nahulog siya, nabagok ang ulo. Alam mo nangyari? Patay. Ganun katindi, pinagtripan lang. Anong point? Hindi natin alam na baka yung paglakad mo, biglang may gumano na lang bigla sa'yo, di ba? Na wala mong kaanam-alam. Kasi wala nang kasalanan talaga matanda. Siya ay biktima ng tinatawag na mistaken identity. Yung parang ikaw ay pinaghinalaan na lang. Familiar ka doon? Pamilyar po. Di ba masakit yun? Kahit kunwari wala kang ginagawa, bigla ka na lang guluhin, no? Pinagtripan ka. Ganon katindi ang mundo ngayon. Kahit yung pananahimik mo, wala nang ligtas. Di ba? Imagine mo, what if pa kaya kung ganito mangyari sa atin? Nananahimik lang tayo, bigla may mangyari sa atin. Bigla lang tayo tama ng kidlat. Anytime pwede tayong mamatay. Kasi sabi sa Biblia, lahat tayo namumuhay ng segundo ang buhay natin. Hindi literal na paglakad mo, tigok na ha, hindi ganon. Sabihin natin alam na pwede tayo tawagin ng Panginoon anytime. Kaya dapat po tayo mag-alala sa buhay po natin. Hindi lang yung pangarap natin kung ano mangyayari in the future, gayon din kung tayo ba'y sa langit o sa impyerno. Ano mang mangyari, dapat tayo mag-alala kasi galit po ang Panginoon, hindi lang sa kasalanan, kundi makasalanan tulad natin. Kaya hindi lang po kayong guilty. Kahit ako guilty, lahat po guilty. Kasi tayo po ay nanggaling talaga sa kasalanan ginawa natin. Kaya ibig sabihin, kailangan makamit ang hustisya na galing sa Panginoon. Bagamat nag-aalala po talaga ito, pero ito po ang tanong. Narinig niyo ba yung salitang mercy? Hindi po. Hindi pa. Mercy. Narinig na po siguro. Pero hindi mo sure kung meaning. Opo.
ang salitang awa. Ano po? Familiar ka sa salitang awa? Pamilyar po. Yan ang ibig sabihin po ng mercy, awa. Sa Pilipino, sa Tagalog, awa. Sa English ay mercy. Ibig sabihin, pwede tayong humingi ng tulong sa Panginoon o awa. Naaminin natin na tayo po'y makasalanan, tayo po'y mahina, at tinatanggap natin ang kasalanan na ginawa natin. Ibig sabihin, hindi tayo nagyayabang, hindi natin dinedeny na tayo ay nagmamalinis, kundi inaamin natin na tayo po'y pumalpak sa harap ng Panginoon. Pag kasi tayo may nagawang kamalian, na-offend po ang Panginoon, nasasaktan din siya. Kasi ginawa niyang mundo ng mabuti, pero tayo po ang napapahamak. Kaya pag tayo humingi ng awa sa Panginoon, kinikilala natin na tayo po humingi ng tulong sa Kanya at dumidepende tayo sa Kanya. Kasi ang Panginoon po, bagamat siya'y galit sa kasalanan at makasalanan dahil sa puot, siya naman po'y mayaman sa biyaya at yung awa. Pag tayo humingi ng awa sa Kanya, alam niya na hindi kayang iligtas ng taong kanyang sarili. At kailangan maligtas ito sa pagkilos ng Panginoon. Dahil ito na po ang pinakamatinding tanong na to. Ano kaya ginawa ng Panginoon upang hindi tayo itapon sa impyerno, tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? May naiisip po ba kayo? Wala po. Wala. Tanong ko lang po, ano bang meron nung December 25 at itong mangyayaring December 25? Araw po ng kapanganakan ng Diyos. Tumpak. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Tama po. Pero po ang ginawa po ng Panginoong si Kristo, binuhi siya po yung kanyang buhay sa ating lahat, di lang ikaw, lahat ng tao. Wala siyang ginagawang masama, nagmamalasakit lang siya, parang mabubuting tao. Pero ang pinagkaiba kay Jesus, wala siyang kasalanan kahit isa. Siya lang po ay biktima lang ng mga taong mali ang sistema nila. Kaya nagbahagi lang siya ng katotohanan, pero may mga taong ayaw ng katotohanan at gusto na sila ang masusunod. Kaya ano nangyari? Siya ay pinahirapan, siya ay pinako sa krus, namatay man siya sa krus, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw para matalo pong kasalanan, matalo pong kasama at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, kung isang tao po ay guilty, pwede po siyang palayain dahil may nagpiyansa. Narinig ba yung salitang piyansa? Opo. Ibig sabihin, kung isang tao po ay guilty, pwede po siyang palayain dahil pag may nagbayad po ng 1,000,000 piso kunwari. Yan yung danyos ng damage na nangyari. Ganyan din po ang ginawa ni Jesus. Ang kanya pong buhay ang naging kapalit upang hindi tayo mapahamak at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Dahil yun sa ginawa ng Panginoong Hesus Kristo lamang. Parang ganito lang ito. Konting quiz lang to, madali lang to. Ano kaya yung 3 bansang sumakop dito sa Pilipinas? Meron kang idea? Ano lang po, isa lang pong tanda ko. Sige lang. Ano po, yung Espanyol. Ay, tsaka po pala yung mga Hapon. O yan, ano ba? Isa na lang. O. Mga Amerikano po ata yun. Ang galing mo pala eh. Hindi lang yung isa. Tama. Spaniards, Japan at Amerika. Imagine mo, kung tayo po ay nasa dayuhan pa rin tayong bansa at ganito, tayo sinasakop pa rin. Sa tingin mo, makakatulog ka dito sa Sampaloc Lake? Makakaupo ka dito? Siguro hindi po. Sila po lagi masusunod sa mga batas. Tama. At wala tayong kalayaan. Pero dahil may nagbuwis po ng buhay, ayan na po ang kapalit. Pwede kang magmuni-muning mag-isa, kahit anong gusto mo, yan po ang kapalit na may nagbuwis po ng buhay. Kaya tayo may kalayaan na. Meron tayong independence kung tawagin. At ganyan din ginawa ni Jesus. Kailangan niya ibuwis ang buhay para magkaroon ng kalayaan, katotohanan, at hindi po ito gasgas na salita. Ang kabutihan mula sa Panginoon talaga ang magtatagumpay, hindi na talagang kasamaan. Dahil natalo na po ang kasamaan. At dahil po doon, meron pong buhay na walang hanggan. Dahil ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Panginoon. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig mo yung salitang repentance? Hindi pa po. Ibig sabihin po nun ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba gusto pong gumaling? Opo. Hindi yan perfectong proseso. Nagkakamali rin po tayo 24 oras. Pero ang pinagkaiba, hindi na tayo laging umuwi sa kasalanan. Lagi natin tatalikuran at nagawang kamalian at lagi natin babaguhin ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin yon, dyan papasok na pwede tayo patawarin ng Panginoon sa nagawang kasalanan. Bibigyan tayong bagong puso at isipan at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kayo ang totoo? Opo. Pero sa tingin nyo kaya, pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Siguro po. Sige ito, bago po umalis no, ba't kita dito sa mundo na ito? Para siguro po ma-enjoy po ang yung buhay na walang hanggan.
Okay, tama naman. Pero kaya tayo dito sa mundo ay dahil sa Panginoon. Upang makilala natin siya, siya yung magiging kakampi natin o sandigan natin anuman ang mangyari. Kasi harap talaga tayo sa iba't ibang pagsubok. Hindi natin kailangan maging malinis bago tayo humarap sa Kanya. Kasi dapat tayo laging humingi ng tulong sa Kanya. Kasi harap talaga tayo sa iba't ibang kasalanan at tukso. Ang masamang balita, lahat talaga tayo guilty, lahat tayong makasalanan. Kaya sa impyerno tayo itatapon. Pero ang mabuting balita ay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus lamang, hindi lahat ng tao ay sa impyerno itatapon. Sila ay makakarating sa langit, hindi dahil sila yung mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. At dahil po doon, hindi na sila mapapahamak dahil sa kaligtasan ay galing lang sa biyaya ng Panginoon at sa pamamagitan po ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang, sila ay hindi na mapapahamak at sila ay mauuwi na sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Sa langit na sila talaga makakapunta. Dahil yan sa tulong ng Panginoon. Tanong ko lang po, kayo ba ay nagbabasa ng Bible? Bibihira po. Pag po ay nakakasimba lang. Pero alam niyo po ba na ang Bible ay para siyang instruction sa buhay po natin para hindi tayo mapahamak? Yun rin yung tatawag na love letter. Kayo ba ay nakapagsulat ng love letter? Tanong lang. Hindi pa po. Pero imagine mo, paano po, pero may nakatanggap ka na minsan ng mga sulat. Opo. Pero paano kung kunwari yun yung love letter, kunwari, sabihin may tao nagmamalasakit. Ganyan din po ginawa ng Panginoon. Parang love letter po sa atin yan. Na pag binasa natin to, ito magiging gabay natin kahit tayo ay marumi. Kasi para mawalang karumihan, patuloy tayong humingi ng tulong sa Panginoon dahil siya magbabago ng ating puso at isipan kung tayo po totoo talaga na humingi tayong tulong sa Kanya. At dahil po doon, basahin natin yung Kanyang salita dahil yan magiging gabay hanggang sa huli. Maraming salamat po at meron ba yung katanungan po? Wala po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Salamat po.